Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Nang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan, mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatototohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong ikalawang araw ng Christmas Octave, isang dakilang santo naman ang ating ipinagdiriwang, si San Juan Evangelista. Siya ang pinakabatang apostol ni Jesus. Maaring siya lang ang apostol na walang asawa at siya lang ang apostol na hindi namatay bilang martir. Tumanda siya sa kanyang paglilingkod. Siya ang apostol na ipinagkatiwalaan ni Jesus na alagaan ang kanyang ina bago siya mamatay sa krus. Malalim ang pagkakilala ng apostol na ito sa kanyang Panginoon na pinaglingkuran at pinakilala ito sa kanyang pagbabahagi sa lahat ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng ebanghelyo na kanyang isinulat, ang ika-4 na ebanghelyo natin. Kaya maaring si Juan na apostol ay siya ring si Juan na Evangelista. Nag-iwan din siya ng 3 maiksing liham na ngayong araw ay ating sisimulang babasahin araw-araw. Nagsimula ang unang liham ni Juan sa pagbibigay ng kanyang paksa. Ang paksa niya ay tungkol sa salita na nagbibigay buhay. Ang salitang ito ay naroon na sa simula pa. Ito ang salitang manlilikha. Pero ang salitang ito ay naging konkreto. Hindi na ito isang tunog lang o isang letra. Naging tao ang salitang ito. Kaya siya ay narinig natin. Nakita, nahipo ng ating kamay. Naging saksi siya kasi nakipamuhay siya kay Jesus. Ang salitang ito ang nagpapakilala sa Ama na kanyang ipinahahayag upang ang mga Kristiyano ay makiisa sa Ama at kay Jesus. Sinusulat ni Juan ang mga ito, hindi lang upang magkaroon tayo ng kaalaman, kundi upang makiisa tayo sa kanilang buhay at sa ganitong paraan malubos ang kagalakan nila. Ang pagbabahagi ng magandang balita ay nagdadala ng buhay at kagalakan. Hindi lang sa tumatanggap ng magandang balita, kundi pati na rin sa nagbabalita. Tuwang-tuwa tayo sa magandang balita na ito ay binabahagi natin sa iba. At mas lalong lumalaki ang ating tuwa kapag nasishare natin ito sa iba. So by spreading the good news, we share our joy and receive joy. Kakaiba ito sa makamundong kasiyahan na nararanasan ng marami sa Pasko.
Tapos ng Pasko. Tapos ng awitan at inuman. Natunaw na ang kinain. At baka tumaas na ang blood pressure, ang blood sugar, at ang kolesterol natin. Nasuot na ang mga bagong damit at baka nalabhan na. Tapos na ang kasiyahan ng mga material na bagay. Pero kung natanggap natin ang magandang balita na ang Diyos ay kapiling natin, masaya pa rin tayo. Kasi hindi lang tayo dinalaw ni Jesus, siya'y nanatiling kasama natin at binabahagi niya sa atin ang kagalakan ng ating pakikiisa sa Kanya. Salamat, O Panginoon, sa iyong pagparito sa aming piling. Palagi sana naming pahalagahan ang iyong presensya. At sana hindi kami makontento na kasama ka. Ipakilala ka rin sana naming palagi sa iba upang ang aming katuwaan sa iyo ay mapasa kanila din. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.